way istrikto nga pagpatuman nini pinasi sa environmental compliance certificate. Unya ang manahop ang ay pundakpon kay grabe ang corruption. Lalo na sa mga municipal mayors na LGU along sa boundary ng Baybay City. Because Baybay City is the only city na mayroong mining moratorium sa buong Region 8. Baybay City lang. Ang problema ngayon na sa buong probinsya na may mga barangay neighboring ng Baybay na dumaranas ng mga pagbaha. Exported the gravels to Cebu, to Bohol. Oo, na sa Cebu. Pesticides, insecticides, that force the farmers to speak out. I love that. That's Sir Bobby! Oh, okay, ang akong nakita, ang atong mga ita, ilubid. Manong ilubid, kaya gusto kayo ang plastic. Wa na ikahoy ng mukubong sa atong mga kaitaan. Wala. Kanya, ang ilang pasalitan, ang mga publik, tangkang mo, ito mag-demo yung mga baha. Basta nagpunang kanang pagpipilog sa ibabaw, buwan sa mga subdivision, na nasilito o na wala ng kanong nalundan sa lahat ng tubig na usok. Isang palakpak! Actually, natin yung mga 8 degrees, yung na-turning back. Pag 2 degrees pa tayo, apply na. So, simple-simple magagawa natin yan. Kahapon, ito parang sa amin. Nakapulot ako ng maraming plastic. So, sa bahay natin, we are segregating waste. Nakapulot sa nagpupulot. Malaki ang tulog natin sa environmental degrees. Especially sa open burning, still especially sa barangay. Mag-burn pa din ang hindi magsunog sa mga basura kaya wala may basura na garbage ko lang. Very good. Di pa station dito, kanang pagpamutol, pangahoy, kung na kayo, mga kamoy, bugdog niya, ibubuling, pinag-buka ko ng palihansa, matulong sila na kayo. Sabi doon gagawin na gawin chapel para sa paglitsod ng manok natin sa kinakain natin. So, yun ang magandang itigil. That is why my administration, I am open for the investors na malipat yung attention ng mga taga-mountainside na instead of mangahoy, binta sa palengke para igatong doon, nagluto ng puto, naglaga ng buto-buto ng baka sa kababoy. Instead of doing that, ma-change yung attention, we will go into the industries or mga projects na malaki na wherein their livelihood or their income will be solved na ulit-ulit na kasi pagpangahoy, tinanong ko siya in 3 days, we earned only 300 pesos. So, ang ating kalikasan nasisira dahil Very good. Sa pag-ikot-ikot ko sa mga presentations sa Ibahay, ay saw na yung signal damage. Kasi the most convenient na dali na baon sa mga cookies ay those that are producing the plastic yung water, yung yeah. Segregate lang sana and Isang tagoy! Bravo! Sir Rocky! ang disturbing ako kay Cebu.
Kinibilan sa share na to. Yes, sir. Tungod sa planning, ang mga sa tuyong Cebu City, 18,000 families na displaced. Ang problema, ini 18,000 na iwaso sa planning. Climate change, dealing ang pagdilig nato sa mga kapoy, hindi sila mulay nakalisod. Very good. San Francisco! Okay. Isip sa amahan sa katawan at ang itanaw ko sa tinood ng problema niya kung sa tinood ng sitwasyon. Ang tubig, malaog sa ubos, ang sa ubos ng gantos ng baha. Yung putlong ng bukid, kumakas bukid, wala tubig sa ubos. Masabdaan ba sa nagalang niya? It's probably that pasa-pasa sa ubos, katuslas, sa taas, so, pag-repanis nato sa bukid, idanghan natong tubig. Pag-bubaha sa ubos, naglanto sa ubos na baka. Kanong gantos mas baha, ako tanan, para sa ako lang observation. Ang natural na baybayon, atong gilig. Abot sa tao, kung agas ang baha, pag-abot, asa mo siya lang. So, siyempre, buba. Kaya naman buba ang medium sa baybayon. Kung nag-develop na, ngayon lang tas-taas, nagkapistagan, so, ang medium, medium, so, Yes. diba? So, ang majority nato, pobre, mahirap. O sa reason, nga magbabadlong, may relation ang ato ng tao tungkol sa kahirapan. Yun ang nag-umpisa sa biling at unabayin. Ako parang sa studies, change technology, change livelihood, another training sa nato pagsulban ang krisis aron mabuhi ang mga tao nga naay nasab. Okay, sa Barbac. Chemical waste, hazardous waste. Diin na sila i-produce. Like for example, we have a lot of birthing Birthing clinics. facilities. Asa nila gilabay lang dugo, asa gilabay ang inunlan. So there are a lot of issues in the medical waste and hospital waste. Wow. Naana sila karon, but it has never been noticed. Yeah. Remember before, we had a survey on the province of Yes. Cebu, and you were part of it. Yes. We were making Balikan yun na, sir. we were consultants before for medical waste and hazardous waste. Balsos in our group, we were moving around Cebu to check the status of our medical waste in Cebu, including the disposals of needles in the hospital, Yes. Syringes. all this equipment. Nobody is taking care of that because the cost is very prohibitive. Yeah. Right now, the cost of disposing medical hazards is between 30 to 40 pesos per kilo, and that is really hurting the hospital. Yeah. I don't know what will happen to us. Let us see. We don't know, but this is a dangerous investable waste that we have Yeah. seen. That's very